Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Okay, nabalitaan niyo na po ba itong about kay Leandro Lubiste at saka kay Ralph Recto? Ito, i-share ko sa inyo guys, nangyari kahapon itong balita na di umano si Leandro Lubiste ay nagplano para i-frame up itong si Ralph Recto. Ayon yan sa Politiscoop, politico.com. Okay, kitang-kita nyo dyan, nakalagay, Honey Trap, halted, alleged plot by Leandro Leviste to frame Ralph Recto foil. Grabe ton si, si Solar Boy ng bayan. Mukhang may pinagmanahan sa mga kaalyado niya. At itong hindi maganda sa mga politiko. Kasi nga, kung meron silang kalaban, katulad nitong tao na ito, hindi 'to mapagkakatiwalaan. Bakit? Eh, siya mismo parang ano, hindi na siya natuto sa mga ginagawa niya before, okay. Na, nagkontrata siya para gumawa ng solar farms para tulungan ang mga Pilipino sa krisis. If you remember, nangyari po ng recently na nanggiyera doon sa Iran tsaka Israel, 'di ba? Tapos ah, lahat ng mga barko ng last year mukhang pinahinto, hindi pinadaan doon sa Strait of Hormuz. Kaya tumaas yung mga presyo ng gasolina at sumunod na po yung mga presyo ng bilihin, etc., etc. 'Di ba? So, makakatulong sana yung kanyang solar farm, pero hindi niya tinupad yung actual na hinihiling ng Kongreso para sa kanyang national solar farm. Now, itong si Leandro Leviste, siyempre naghahanap siya ng para mabali yung atensyon. Kasi nga, pinagmumulta siya ng 24 bilyones, 24 billion pesos sa mga ah, expired at unfulfilled contracts. So ito yung ginawa niya ngayon, di ba? Kung natatandaan niyo po, maingay siya sa flood control scandal na ninilink niya yung mga contractors, si Martin Romualdez, at patungo doon sa pinakataas, which is si Bongbong Marcos. So, hindi naging epektibo yung kanyang mga pakulo, 'di ba? Na yung Cabral files nakuha niya, tapos ah, kumbaga siya mismo ang gustong maging parang witness, testigo dito sa flood control scandal. Now, here comes si Leandro Leviste going after Ralph Recto. So si Ralph Recto po, siya mismo yung executive secretary ni Bongbong Marcos. Kumbaga, siya yung right-hand man. Okay? At this year ata, na meron siyang plano ah, para ma para yung kanyang yung reputasyon ni Ralph Recto ay bumaba dito sa mga inuugnay ni Leandro Leviste kay Ralph Recto. Now, here comes itong issue na ito na parang plinano na i-frame up si Ralph Recto sa mga babae at maging bad image sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba, kung ang mga secretary ng Pangulo ay nalink sa issue, syempre ang tatamaan din dyan yung Pangulo mismo. So, basahin natin dito sa Politiscoop, guys. At ayon dito sa Politiscoop, Executive Secretary Ralph Rector was allegedly the target of a plot by Batangas Representative Leandro Leviste to lure him into a compromising encounter
that would later be used to damage his reputation. Politico has learned. O yan. So nakuha nila sa isang informant. Ayon dito, in Scooper said the alleged scheme involved talent manager Lito Di Guzman, who was arrested by agents of the National Bureau of Investigation (NBI) during an entrapment operation at a five-star hotel in Manila early this week. Okay, so early this week. Former Congressman Jim Paras was reported acted as a intermediary between Leviste and de Guzman, relaying instruction to recruit five women who would allegedly entrap Recto and make it appear that the executive was one of the clients. So kumbaga, plinano ni Leviste, katulong nitong si Jean Paras, which is yung mga alipores ng mga Duterte, para i-frame up itong si Ralph Recto. Ano ba, desperado na ba yung galawan ni Solar Boy? Grabe 'no? Kanino kaya siya natuto gumawa ng ganitong kabulustugan? Pero anyway, we will see kasi nga sabi ng NBI daw, eh, tinitignan na nila yung mga contacts at kung kung nandun yung contact ni Leandro sa cellphone ng isa, eh, wala na. Ang mangyayari diyan, kasuhan, posible pang makulong itong tao na ito. So, let's go. Click natin yung yung link politiko. All right? So, we'll see. Hopefully, we'll get more information. Kaninang umaga lang to eh. Okay. Wait lang ha. Pero pang 48. Okay. Ito. Yan. Okay. So, sana tayo? Okay. So, continue. Each of the women was reported promised 5 million in exchange for publicly speaking about the supposed encounter after the operation. So kung baga itong si Lito de Guzman, talent manager, ay parang bugaw. Kumbaga, itatrap nila itong si Ralph Recto na parang may nang bababae, diba? Something like that. So, going here, the alleged setup was scheduled for next week, but was foiled after the NBI moved in and arrested De Guzman before it could carry out. Five women were also taken into the protective custody during the operation. Okay, na-arresto si De Guzman. Next, investigators are now examining a conversation recovered from De Guzman's mobile phone. Aray! Kumbaga, kung merong conversation between De Guzman and si Leandro, patay kang bata ka. Okay, continued. That could establish alleged link between Leviste and Paras. Yes, Cooper said. Device is currently undergoing forensic examination as part of the NBI expanding investigation. And Recto reported learned of the alleged plot through a showbiz writer acquainted with de Guzman, allowing authorities to cooperate with NBI before the operation could be carried out. Aba, kumbaga natugunan nila na tunugan rather yung planong itrap siya. So the alleged scheme was marked a dramatic escalation in a long-running political feud between Recto and Leviste. Yun na nga eh, kasi nga they've been trading for kumbaga nagbabangay na for months, di ba? Dahil si Recto yung may parang say, okay? At nililink niya itong si isang congressman na contractor kay Recto para masira yung kanyang reputasyon. Okay, continue. So, yan. Kumbaga nagbabangay na sila ng matagal na from contractor money and questionable public works deals. Recto denied the allegations and fired back um, by accusing the first-term congressman attempted to bribe him
during the 2025 election. He also publicly described Leviste as a natural-born liar and deranged guy. Hindi mo alam kung ngingiti siya, kung okay siya, ah, tapos magsasalita siya, iiyak siya. Kumbaga, totoo ba 'to? Totoo ba yung kaniyang utak na, magsasalita ng akusasyon tapos smile ulit? So, hindi mo talaga malalaman kung anong nasa utak nitong tao na 'to. At for me, guys, when it comes to, ah, bangayan nilang dalawa, ang target talaga nito ni Leandro ay si Bongbong Marcos para at least yung kung merong, bad, reputation, eh, puwedeng tamaan talaga si Bongbong Marcos at mapababa sa puwesto. 'Yan ang ginagawa nila, eh, sedition para ma bumaba na si Bongbong Marcos sa pagiging pangulo at si, Sara Duterte na ang magiging presidente. So this is a very good development kasi, imagine ninyo meron silang kung merong talagang conversation, eh, puwedeng kasuhan dito si Leviste at saka si Paras na gumagawa ng ganitong kabulastugan sa sa mundo natin. Okay, at ito yung sagot ni Leandro Viste. Sabi niya, may mataas na opisyal na ng gobyerno na tila ng bababae sa Rockwell. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news. Pero biglang dinilit. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? Actually, nasa ano pa. Kitang-kita pa naman natin yung article na to. So, pwede niyang hanapin. Di ba? Ano pa? Masyado silang praning kung may SPIN file ng Pilipinas, baka kasi may ginagawa sila. Yun mas dapat nilang ikapraning, ang Cabral at iba pa. Aba, yung Cabral wala na eh. Hindi mo na malalaman kung totoo ba o hindi. Kasi nga, persahan niyang kinuha yung files na yun. Tapos, ah, nagiging parang magiging hero siya. Kasi nga, di ba, siya palabas ng Cabral files. Well, in fact, meron siyang tinatagong kagaguhan, itong solar deal na sana ay nakatulong sa mamamayan ng Pilipino na bumaba yung presyo ng elektrisidad natin at hindi niya ginawa. Kumbaga, kumita pa siya. Kumuha siya ng National Congressional franchise, kumita siya ng napakalaking pera, bilyones. Imagine niyo, konting-konti lang po yung pera niya at, si Lito Atienza po ang nagsabi niyan, hindi po ako. At nilakad ng nanay niya. So, nang nilakad ng nanay niya, siyempre nakakuha yung si Leandro ng napakalaking kontrata sa gobyerno, kumita ng napakaraming pera. Anong nangyari? Walang pinatayong, ah, solar farm sa iba't ibang lugar, iba nga ghost projects ayon sa gobyerno. So, hopefully, this will, you know, show us kung sino talaga itong si Leandro Relviste at mapakita sa iba't ibang mga Pilipino na itong tao na ito hindi ito katulad ng mga kapareho ni Vico Soto. Talagang may plano 'tong pabagsakin ng gobyerno at gumawa ng katarantaduhan para lang sa kanilang interes. Okay? Alright guys, so salamat po sa mga nanonood at manonood po nitong ating video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. And kung meron po kayong comments and suggestion, paki-comment po sa ating comment section. Salamat po. I'll see you sa susunod na video and
Ako po si Leo, News Unfiltered. Salamat po.